Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Tawagin niyo po ako sa pangalang Martin. Solong anak, solong tagapagmana. Busog sa pagmamahal ng mga magulang ko, sa akin umiikot ang kanilang mundo noong isilang ako. Ang mga magulang ko wala namang masyadong mataas na expectation sa akin. Tanging maging mabuting tao lang, maging professional, magkaroon ng magandang kinabukasan. Ganoon kapayak, Tito Makoy, ang kanilang hangarin sa akin. Subalit, Tito Makoy, minsan sa masayang buhay na ating nararanasan sa ating pamilya, hindi talaga nawawala ang isang taong minsan nakakairita. Ang klase ng tao na pambasag ng iyong trip, pambasag ng iyong kaisipan at iyong mga plano sa buhay, sa pamilya at maging personal na buhay natin, Tito Makoy. Merong ganito sa amin. Ito ay ang isang auntie ko, malayong kamag-anak ng mga magulang ko at kaibigan ng nanay ko. Ang nakakairita lang, Tito Makoy, kasi akala mo baga meron akong tungkuling makinig at sumunod sa kanya. May tungkulin akong magpaliwanag tungkol sa aking buhay na personal, lalong-lalo na sa aking love life. Kung bakit ang pakialamirang auntie kong ito ay isa sa mga problema ko, ganito po isasalaysay ko ang aking buong kwento. Nang pumasok ako sa college, syempre solong anak, Tito Makoy, sa pinakasikat na pamantasan sa lalawigan namin. Hindi lang sa lalawigan namin kundi maging sa mga karatig na lalawigan. Sa unang araw ng pasukan, sa pinakaunang subject, nakilala ko si Wendell. Minor subject pa lang ito, Tito Makoy, kaya kahit na computer science ang kanyang kinukuha, ako naman, liberal arts, naging magkamag-aral kami. First day of classes kasi ito at pinakauna ko talagang subject, ayokong dumating na huli sa aking papasokang klase. Kaya, Tito Makoy, dumating ako sa paaralan masyado pang maaga. Dinatnan ko na doon sa harap ng classroom si Wendell. Wala pang ibang tao sa pasilyo sa harap ng mga classroom, kaya lumapit ako sa kanya at nakipag-usap. Nagkwentuhan kami, nagtanungan at noon ko nalaman na magkaklase pala kami sa subject na aking papasukan. Hanggang sa dumating ang oras ng klase, pumasok kami sa silid at magkatabi kami ng upuan ni Wendell. Pareho kami hindi taga rito sa lungsod at pareho first year college. Si Wendell ay mula pa sa katabing lalawigan. Iyon na, Tito Makoy, ang simula ng aming pagkakaibigan ni Wendell. Alam niyo po, ang maganda rito ay pareho kami ni Wendell, tinuturing naming espesyal ang aming pagkakaibigan. Kasi kami ang unang naging magkakilala at magkaibigan dito sa campus sa pagtungtong namin ng college. Nagkasabay kami ng labas sa gabi, alas 7:30, naglalakad pauwi. Martin, mabuti pa kaya upo muna tayo rito. Total naman ang aga pa at marahil naman wala kang gagawin. Yan ang wika sa akin ni Wendell nang matapat kami sa isang hangout na may outdoor tables. Iinom tayo? Yan ang tanong ko kay Wendell. Oo, kunti lang, di naman tayo maglalasing, palipas oras lang talaga. Wendell, wala akong bala ngayon. Ako nga ang nagyayaya kaya ako ang taya. Ang labo mo naman, sige na. Ito, Tito Makoy, ang aming palitan ng pag-uusap ni Wendell. Naupo kami sa isang mesa at umorder si Wendell ng 2 Red Horse saka mani. Alam nyo na po, ito pa lang ang kaya namin. Palibhasa, Tito Makoy, hindi pa naman talaga ako umiinom na gaano noon. Yung 500 ml lang na Red Horse na in-order ni Wendell, alam nyo po, sa akin inabot yun ng mahigit 2 oras bago ko naubos at nalasing ako, Tito Makoy, kahit na isang bote lang. Tinatawanan ako ni Wendell. Isang gabi muli nagkita kami papalabas ng campus, papauwi. May kasama si Wendell na mukhang kamag-aral niya ito sa ibang subject at kaibigan niya rin. Naglalakad kaming 3 pauwi at nang matapat muli kami doon sa hangout kung saan kami uminom ni Wendell nung isang gabi, tumigil na naman si Wendell sa paglalakad.
Naku, Wendell, huwag mong sabihin gusto mo na namang uminom. Iyan, Tito Makoy, ang pabiro ko. Gusto ko nga talaga. Ano, Sabado naman ngayon, tara, inom tayo. Walang pasok bukas. Yan ang sagot sa akin ni Wendell na pagtatapat na rin na gusto niya talagang uminom. Sa akin, Tito Makoy, okay lang naman. Ngunit nang tingnan ko ang lugar, napakaraming tao, mga estudyante ang karamihang nakaupo. Parang hindi ako komportable sa aking nakikita doon sa lugar. Kaya naman nagmungkahi na lang akong bumili kami ng inumin at bitbitin namin sa boarding house. Sa boarding house kaming tatlo iinom. Subalit ang problema, pareho hindi pwede sa boarding house ng dalawa. Wala raw espasyo at ayaw raw ng may-ari ng kanilang boarding house ang umiinom ang mga boarders sa loob. Subalit Tito Makoy, si Wendell mukhang napapatungga talaga. Kaya napilitan akong isama na lang sila sa aking boarding house. Pagpasok namin sa gate ng compound ng boarding house, tamang-tama naman na naroon ang may-ari, nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Nagpaalam na ako, Tito Makoy. Ayon sa may-ari ng boarding house, Tito Makoy, ang totoo raw, hindi pwede. Kaya lang nagpaalam ako sa kanya at yun ay pagpapakita ng aking respeto sa kanya kaya pumayag siya. Sa maikling kwento, Tito Makoy, natuloy ang aming inuman sa boarding house ko. Primo pala ang pangalan ng kasama ni Wendell. Pinakilala niya sa akin sa aming pagkikwentuhan. Natapos ang inuman, hindi ko na pinauwi ang dalawa kasi 10 oras na ng gabi. Natulog na lang kami sa kwarto ko. Isang gabi, pagdating ko galing sa eskwela, "Martin, may taong naghahanap sa iyo dito sa gate." Iyan, Tito Makoy, ang tawag sa akin ng may-ari ng boarding house. Lumabas ako, Tito Makoy, at nagulat ako kasi si Primo ang naroon sa gate. Nagtaka ako ng kaunti kasi hindi pa naman kami gaanong close bilang magkaibigan. Bakit kaya pumasyal na ito rito sa boarding house ko? Ngunit Tito Makoy, bisita ko ito, kaya pinatuloy ko sa compound at sa aking boarding house. Pasensya ka na, Martin. Wala akong matambayan, nakaka-boring sa boarding house, kaya dito muna ako tatambay sa iyo. Pwede ba? Ayos lang ba? Yan, Tito Makoy, ang pahayag at pagtatanong sa akin ni Primo. Nung gabing iyon, kumain kami ni Primo ng hapunan sa boarding house ko na. Pagkatapos namin kumain, pumasok na kami sa aking silid at ininom namin, Tito Makoy, yung natira naming inumin nung isang araw nang mag-inuman kaming tatlo. At gaya nga noon, sa boarding house na nakatulog si Primo. Ang pagdalaw niya ngayon, Tito Makoy, siya nang naging umpisa ng madalas na pagtambay ni Primo sa boarding house. Kung walang magawa sa boarding house at nabuboring, sa aking boarding house siya nakatambay. At kadalasan, Tito Makoy, ang kinakahantungan ng kanyang pagtatambay sa aking boarding house, umiinom kaming dalawa. Ang kaganapang ito nakarating kay Wendell, ang pagpunta at pag-iinom namin ni Primo na hindi niya alam at hindi siya kasama. Alam mo na, Tito Makoy, late 90s pa kasi ito, wala pang cellphone noon, wala pa kaming cellphone. Yung mga may cellphone pa lang noon ay yung mga may kaya, gaya ng mga negosyante. Isang gabi, paglabas ko ng paaralan, sumabay sa akin pauwi si Wendell. Bumili ito ng inumin din. Doon kami tumambay sa boarding house ko. Masaya kaming nagkikwentuhan pagkatapos naming kumain ng hapunan. Subalit, Tito Makoy, noong lasing na itong si Wendell, alam mo, Martin, meron akong hinanakit sa'yo. Kasi parang pakiramdam ko, naiitsapwira na ako. Hindi nyo na ipinapalam sa akin ni Primo na nagja-jamming kayo. Nagja-jamming kayo, ako nakatunganga sa boarding house. Di nyo na ako sinasama sa mga lakad nyo. Baka nakakalimutan mo, Martin. Tayong dalawa ang orihinal na magkaibigan. Yang si Primo, pinakilala ko lang siya sa'yo. Yan, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Wendell na naghihiranakit noong lasing na. Sa tingin ko, Tito Makoy, nagsiselos sa pagiging malapit naming dalawa ni Primo. Nagulat din ako kasi
Napaka-sentimental pala ng kaibigan kong ito. Hindi ko inaakala yan. Yun ba? Sorry. Alam mo, Wendell, pumupunta lang naman dito si Primo sa boarding house. Alangan namang hindi ko siya patuloyin. Kaibigan din natin siya. Kaibigan mo siya. Pero huwag mong isiping iniit sa puwera ka na. Tama ka, tayo ang orihinal na magkaibigan. Tayo ang magkaibigang tunay. Yan, Tito Makoy, ang paghingi ko ng paumanhin at pagpapakalma sa naghihinanakit na si Wendell. Alam niyo po, ilang paulit-ulit pa ng salita ng pagtatampo ang binibigkas ni Wendell. Ngunit sadyang lasing na ito, nakita ko na lang na nakayuko na ang kanyang ulo sa upuan. Kaya itinayo ko na siya, pinahiga ko sa aking higaan. Knockout talaga itong si Wendell. Inayos ko at lininis ang aming mga kalat. Pagkatapos kong maghilamos at magsipilyo, natulog na rin ako. Magkatabi kaming dalawa ni Wendell. Ngunit Tito Makoy, ilang sandali matapos akong humiga, nagsasalita itong si Wendell ng hindi ko maintindihan. Yung salita ng lasing na parang nananaginip, yung Primo. Ganyan Tito Makoy ang pagsasalita na sa tingin ko, yun pa ring hinanakit niya ang kanyang binibigkas maging sa panaginip. Ilang saglit pa ay gumalaw itong si Wendell at yumakap sa akin. Hinayaan ko lang siyang yumakap sa akin kasi pag ganyang lasing, nasa gitna ng pagtulog, masama kung iistorbohin mo yan, masama sa pakiramdam. Ang pagkakayakap pati sa akin ni Wendell ay yung parang nakayakap siya sa unan na hindi mo talaga pakakawalan ng unan kahit na may mang-agaw. Ako naman, dahil nga sa nakainom rin, madali akong tinamaan ng antok, nakatulog ako ng mahimbing. Malalim ang pagkakatulog ko. Nagising ako Tito Makoy noong kumalas si Wendell sa pagkakayakap sa akin at natawa siya sa kanyang paggising nang makita niyang nakayakap siya sa akin at nakasanday pa sa akin ang kanyang binti. Nako, bakit ganito ang lagay ko? Bakit nakayakap ako at nakasanday sa'yo? Ito ang tanong at gulat na wika ni Wendell. Biniro ko siya Tito Makoy. Ikaw Wendell, ikaw yung natulog ng ganyan. At alam mo ba, hindi lang yan. Alam mo kagabi habang tulog tayo, kung saan-saan nakakarating ang iyong kamay sa katawan ko, maging sa pinakabawal na bahagi ng katawan ko. Ito Tito Makoy, ang biro ko kay Wendell. Ha? Totoo? Nako, nakakahiya sa'yo. Sorry Martin, hindi ko alam. Sorry talaga. Ito Tito Makoy ang talagang paghingi ng paumanhin sa akin ni Wendell at nahihiya. Ako naman natatawa kasi biro lang naman iyon, wala namang ginawang ganoon si Wendell sa akin. Naikwento ko kay Primo ang tungkol sa paghihinanakit ni Wendell sa amin. Alam niyo po, tinawanan lang ito ni Primo. Ngunit hindi ko na rin naikwento kay Primo ang iba pang mga sinabi ni Wendell kasi hindi na maganda at hindi na maganda ito sa aming pagkakaibigan. Nagpatuloy nga kaming tatlo bilang malapit na magkakaibigan. 3 hari ang tawag sa amin ng tropa ni Wendell at Primo. Sa akin Tito Makoy, ngayong pumapasok na ako ng college, ang tanging pakiusap sa akin at kondisyon ng mga magulang ko, tuwing linggo kinakailangan kong umuwi. Ito'y para naman magkasama-sama kaming tatlo. Siguro Tito Makoy hindi kayo magtataka kasi nga solong anak ako, solong tagapagmana. Nalaman ni Primo na uuwi akong linggo ng umaga, gusto niyang sumama sa akin. Ito'y para raw makapasyal siya sa lugar namin sa ibang lugar. Kaya isinama ko silang dalawa ni Wendell kasi kung hindi ko isasama si Wendell, magtatampo na naman ang kaibigan kong ito. Noong gabi Tito Makoy, nagkikwentuhan kaming tatlo sa harap ng bahay namin. Dumating si Auntie Luciana. Kaya pala meron akong naririnig na ingay. May mga bisita pala rito. Magandang gabi sa inyo mga iho. Yan ang entrada sa amin ni Auntie Luciana. Gandang gabi po Auntie. Yan rin ang wika ko at wika rin ni na Wendell at Primo.
Welcome mga iho dito sa amin. Yan ang muling bati ni Auntie Luciana sa mga kaibigan ko, Tito Makoy. Naku Martin, sa susunod sana isama mo na rin yung magiging pamangkin ko. Ito Tito Makoy ang pabirong wika ni Auntie Luciana. Naku tita, meron na po yan. Propesora sa pamantasan namin. Yan Tito Makoy ang pang-aasar ng dalawa. Abay, magaling. Dapat lang. Alam mo na, lahi tayo ng mga guro. Ito muli ang sagot ni Auntie Luciana sa pakikipagbiruan ni Wendell at Primo. Matapos ang ilang sandali, umalis ito sa harapan namin, pumasok sa bahay namin at nakipagkwentuhan na sa nanay ko. Sino namang propesora yung tinutukoy nyo? Malanghiya kayo. Yan ang tanong ko sa dalawa. Sino pa yung propesora sa biology yung pinapamemorize sa amin lahat ng uri ng mikrobyo? Yan ang wika sa akin at sagot ni Wendell at Primo. Masayang lumipas ang gabing iyon, ngunit Tito Makoy, iyon na rin ang gabi ng umpisa ng pangungulit sa akin ni Auntie Luciana. Sabadong gabi umuwi si Wendell sa kanila. Si Primo naman, pakagaling namin sa eskwela, muling sumama sa akin sa boarding house ko. Nakasanayan na kasi namin ito Tito Makoy, kaya madalas ganito ang ginagawa namin paglabas sa eskwela, diretso sa aking boarding house. Habang abala ako sa pagluluto ng aming hapunan, hindi ko namamalayan, lumabas pala si Primo at bumili ng gin sa may tindahan. Madaling araw na nang maubos namin ang 2 gin na binili ni Primo. Pareho kami nalasing Tito Makoy. Sabay kaming nahiga sa tulugan matapos kong mailigpit at malinis ang silid mula sa mga kalat namin. Pakahiga ko sa tulugan, yumakap sa akin si Primo. Alam mo Tito Makoy, si Wendell kung ilang beses na kaming magkatabing matulog, laging nakayakap ito sa akin, ngunit wala lang sa akin ang mga pangyayaring iyon. Subalit ngayon kay Primo, may kakaiba kasi may naganap sa aming dalawa ni Primo, pribadong bagay at naranasan ko sa pinakaunang pagkakataon ang karanasan sa kapareho lalaki. Hindi ko makakalimutan iyon Tito Makoy. Nagmamadali ako Tito Makoy na mag-ayos kasi uuwi ako sa bahay namin. Ito'y gaya nga ng kondisyon ng mga magulang ko na dapat tuwing linggo nasa bahay ako. Si Primo naman Tito Makoy, kaya pala nakikita kong kahit na nagmamadali akong mag-ayos para umalis at umuwi sa bahay namin, hindi ito umaalis sa boarding house. Nakaupo lang. Nalaman ko Tito Makoy na gusto niya palang sumama sa akin pauwi sa amin. Kaya wala akong nagawa kundi ang isinama ko siyang muli pauwi sa amin. At noong gabi doon sa barangay namin, naglakad-lakad kaming dalawa, pinuntahan ko ang mga kaibigan ko at ipinakilala si Primo. Napatambay kami ni Primo sa tindahan ng isa kong kaibigan at doon na rin kami nagpasyang uminom ng paunti-unti. Tito Makoy, sa di inaasahang kamalasan na naman, dumating ang isang malas. Biglang sumulpot si Auntie Luciana. Ay, nandito pala yung pamangkin ko. Teka, bakit wala yung isa? Yan ang kanyang pagtatanong Tito Makoy nang makita niya si Primo, ngunit wala si Wendell. Sinabi namin na umuwi si Wendell sa kanila. Naku Primo, itong kaibigan mo talaga masyado na akong nasasabik na dalhin dito ang aking magiging pamangkin. Ngunit mukhang hindi yata nakakapili, kaya ako na ang maghahanap para sa kanya. Alam mo Primo, sa birthday ng mama niya, may ipapakilala ako dyan sa pamangkin ko na yan. Yan Tito Makoy ang wika ni Auntie Luciana. Pagkatapos ay hindi rin ito nagtagal, umalis na. Pakalis ni Auntie Luciana Tito Makoy, alam niyo po, kinabahan ako. Kasi ang pumasok na katanungan sa aking isipan, saan na naman kaya napulot ng matandang yan ang kanyang ipapakilala at irerito sa akin. Alam mo Tito Makoy, iyan talaga ang malaking problema ko
dito sa tiyahin kong ito. Dumating ang kaarawan ng nanay ko. Pareho ko isinama na naman si Wendell at Primo. Simpleng salo-salo lang naman. Mga kapatid at pamilya ng nanay ko at tatay ko ang naroon. Meron din akong ilang mga kakilalang dumating. Hapon ang handaan. Biglang dumating si Auntie Luciana. Ay naku Martin, tamang-tama. May sorpresa ako sa'yo. Mamaya darating ang co-teacher ko. Ipapakilala kita. Nako, sigurado, bagay na bagay kayo. Ito ang wika ni Auntie Luciana sa akin, Tito Makoy. Patay na. Tinutuon niya nga talaga ang kanyang sinabi noon na meron siyang irerito sa akin at isasama niya. Auntie, co-teacher niyo po. Ibig sabihin niyo po matanda na? Ito, Tito Makoy, ang pabirong tanong ko kay Auntie Luciana na ang totoo, naiirita ako. Hindi. Matalino siya kaya bata pa nang magtapos at naging isang magaling na guro. Sabagay, maaaring matanda sa'yo ng 7 taon pero maganda siya. Yan, Tito Makoy, ang pagbibida ni Auntie Luciana. Auntie, 7 taon? Matanda sa akin ng 7 taon? Yan, Tito Makoy, ang wika kong gulat na gulat. Sina Wendell at Primo naman, parang tinapunan ng granada, nagtatawanan, Tito Makoy. Ayos yan, Martin. Siguro nga, kasing edad ng biology professor na yon, yung pinapamemorize sa mga estudyante ang lahat na uri ng mikrobyo. Ayos na ayos yan. Ito, Tito Makoy, ang wika ng dalawa sa akin. Hoy, kayo dyan, tumatawa-tawa kayo. Ewan ko lang pag nakita nyo siya, baka hindi kayo makapagsalita. Ito, Tito Makoy, ang pagtatanggol ni Auntie Luciana dahil nga sa pagtatawanan naming tatlo sa kanyang sinabi na matanda sa akin ng 7 taon ang kanyang co-teacher. Makalipas nga ang mag-iisang oras, merong dumating na bisita. Hindi namin siya kilala at hindi rin namin kamag-anak. Nagmamadaling lumabas ng gate ng bahay si Auntie Luciana at pagpasok niya, kasama na niya ang babae. At tila nga, Tito Makoy, yun na talaga kasi papunta sa amin si Auntie Luciana. Hello mga anak! Meet my beautiful co-teacher, Ma'am Virgie, Miss Virgilia Santo Tomas. Ma'am Virgie, meet my handsome pamangkin, Martin. Siya yung sinasabi ko noon sa'yo, yung pamangkin ko na irerito ko sa'yo. Iyan, Tito Makoy, ang pagmamalaking pagpapakilala sa akin ni Auntie Luciana. Ngunit bilang pagbibigay galang sa bisita, nagtayuan kaming tatlo, bumati kami sa co-teacher ni Auntie Luciana. Pagkatapos na maipakilala niya sa amin ito, let's go, Ma'am Virgie. Ipapakilala kita sa magiging mother-in-law mo. Yan ang kanyang wika, Tito Makoy. Pagkatapos, umalis na ito at pumasok na sa bahay namin. Confirmed na nga, Tito Makoy. Ito talaga ang kanyang irerito sa akin. Pag-alis ng dalawa, nagtinginan kaming tatlong magkakaibigan. Tumatawa si Wendell at Primo. O bakit parang Biyernes Santo ang mukha mo? Ngayon pang nakita mo na ang iyong soulmate, Martin. Yan, Tito Makoy, ang wika ni Wendell, sabay tumatawa ito ng nakakairita. Ayos naman baga, Martin. Para nga siya yung propesora nating si Gretchen the Microbio. Ito rin, Tito Makoy, ang pang-aasar sa akin ni Primo. Tumigil nga kayong dalawa dyan. Anong okay sa inyo? Nakita nyo naman, hindi ko maintindihan ang kulay ng kanyang suot na damit. Yung palda, nakita nyo ba? Parang dahon ng mangga. At yung blouse naman, parang talbos ng kamuting pula. Ayaw mo niyan. Mayroon ka ng mangga, mayroon pang talbos kamuti. Yan muli, Tito Makoy, ang wikang tumatawa sa akin ni Wendell. Ako naman, Tito Makoy, talagang hindi ko maipinta ang aking mukha. Kasi yung babae nga namang iyon,
Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang kanyang forma. Isipin mo na lang Tito Makoy yung kulay ng kanyang damit na parang matanda ng dahon ng mangga at kulay talbos ng kamuti. Buti na nga lang talaga at noong panahon na iyon, hindi pa uso ang cellphone. Kasi kung nagkataon, pipilitin ako ng Auntie Luciana kong ito na maging textmate na ang kanyang manok. Alam ni Auntie Luciana na hindi pasok sa panlasa ko yung kanyang manok na nakadamit kulay talbos kamuti. Muli itong may inirito, dinala niya noong birthday ng tatay ko. Ang birthday ng tatay ko araw ng Sabado at gaya noong birthday ng nanay ko, kaming tatlo na naman ang magkakasamang umuwi sa bahay namin. Hapon muli ang handaan sa birthday ng tatay ko at habang naghihintay na lang kami ng pagdating ng mga bisitang kailang inimbita, kaming tatlo masayang magkakaharap sa iisang mesa. Kasama rin ang mga kaibigan ko na aking inimbita dito sa lugar namin. Eto na naman si Auntie Luciana papalapit sa amin. Nako, may ipapakilala ako sa pamangkin ko. Alam nyo, maya-maya lang darating na iyon. Sigurado na ako ngayon, pasok ito sa kanyang panlasa. Naku mga anak, ewan ko ba kung bakit masyadong mapili o kaya torpe siguro itong pamangkin kong si Martin. Tuloy hindi siya makapili, kaya ako na talaga ang pumipili, ako na ang namimili para sa kanya. Ngayon, meron muli akong irerito sa kanya. Yan Tito Makoy ang kanyang wika sa harap ng mga kaibigan ko. Alam niyo po, naiirita talaga ako kasi bakit ba parang kinakarir na nitong tiyahin kong ito ang paghahanap at pagpupumilit sa akin na magkaroon na ng girlfriend. Ilang sandali nga ay may dumating na babaeng bisita. Nakita ko si Auntie Luciana nang nagkukumahog para salubungin ito. Nagtinginan kaming magkakaibigan Tito Makoy pagpasok ni na Auntie Luciana sa bakuran at ang kanyang kasama. Ito na naman siguro ang kanyang irerito sa akin. At alam niyo po, marahil sinabihan ni Auntie Luciana na mag-ayos ng maigi at magpaganda ang babae. Kaya naman Tito Makoy, ang babaeng dumating, akala mo sinampal ng 3 beses ng malalakas ang kanyang pisngi sa pula at pakakapal ng make-up. Tapos yung damit, hindi ko maintindihan kung naka-Filipiniana ba o ano itong damit na ito. Kasi Tito Makoy, para siyang kimono at merong mahabang palda. Hello mga anak! This is my co-teacher, Miss Salvacion Revocado. Ma'am Salvi, siya ang gwapong pamangkin ko si Martin. Siya yung sinasabi ko sa iyo. Yan Tito Makoy ang kanyang pagpapakilala sa akin ng kanyang kasamang co-teacher niya pala. Oh, ngayon Martin, aminin mo na. Maganda. Hindi ka makapagsalita. Bakit ba hindi ka makakibo ngayon? Sabi ko na sa'yo, maganda ang manok na dadalhin ko. Sige na Martin, dalhin mo na siya sa loob ng bahay niyo. Siya si Ma'am Salvi. Iyan Tito Makoy, ang utos sa akin ni Auntie Luciana. Ay, opo Auntie. Auntie, mas maigi siguro sabay na po kayo, halika na. Punta tayo sa loob ng bahay. Iyan Tito Makoy ang wika kong napilitan at napasubo sa kagagawan nitong auntie ko na kung sino-sino na lang ang dinadala. Buti na lang Tito Makoy, sumama si Auntie Luciana sa aking pagyayaya na samahan niya kaming dalawang pumasok sa bahay. Kung hindi Tito Makoy, mapipilitan akong i-entertain ko talaga ang kanyang manok na dala-dala. At noong nandun na kami sa mesa kung saan nakalagay ang mga pagkain, tamang-tama naman, naroon din ang nanay ko. Iniwan ko na sila. At pagbalik ko sa mesa naming mga magkakaibigan, alam niyo po, namumula na naman lahat ang mukha ng mga kaibigan ko sa katatatawa. Martin, ano ba yung auntie mo? Bawat yata pupunta kami dito sa inyo, meron siyang manok na panabong na pantapat sa iyo.
Sige na nga, patusin mo na kasi. Yan ang wika sa akin ni Wendell. Ikaw kaya ang pumatos dyan. Kita mo naman yung mga dinadala ng tiyahin ko, hindi ko maintindihan. Nung una nakadamit na parang talbos ng kamote. Tapos ito naman, akala mo dadalo sa inaugurasyon at panunumpa ng mga tanod. Yan Tito Makoy, ang sagot ko kay Wendell. Imalay natin, baka mamaya pasayawin kayo dito ng auntie mo ng tinikling. Yan Tito Makoy, ang banat naman ni Primo. Tuloy parang tinapunan ng granada ang lamesa namin sa katatatawa ng mga tarantadong kaibigan ko. Ay, oo nga. Mabuti pa kaya sabihin ko kay Tita Luciana na pasayawin kayong dalawa. Yan naman Tito Makoy ang sabad ni Gilbert na isa sa mga kaibigan at kababata ko sa lugar namin. Tumigil ka dyan Gilbert, bibitayin kita. Itikom mo lang yung bibig mo kung ayaw mong tamaan ka sa akin. Alam niyo po talagang ito ang nakakainis sa auntie ko. Kung bakit ba masyadong nagpupumilit na magkaroon na ako ng girlfriend. Alam mo Tito Makoy, minsan kasi napapahiya na ako sa harap ng mga pinsan ko at mga kaibigan ko. Lalo na Tito Makoy noong magkaroon ng reunion ang angkan namin. Kahit na hindi naman siya dapat naroon, pumunta pa rin si Auntie Luciana, may dinala sa aking iririto niya. Alam niyo po yung dinala na naman noong reunion ng aming angkan, yung babaeng walang balakang at yung buhok tila hindi man lang nadadapuan ng shampoo. Sabagay Tito Makoy, ano pa ba ang aasahan ko? Siyempre kagaya ng mga nauna. Ito namang dinala niya sa reunion ng aming angkan, nakadamit na kulay bulaklak kalabasa at nakasuot ito ng bakyang kahoy na tila may mga thumbtacks na yung thumbtacks ang ginawang pangkabit ng strap sa kahoy. Ito ang kanyang suot-suot. Mabilis na lumipas ang panahon, sabay-sabay kaming tatlong nagtapos ng college. Ako, si Wendell at si Primo. Isang linggo matapos ang aming graduation, pumunta ako sa lugar ni na Primo at Wendell sa katabing lalawigan. Kasi ikakasal na si Wendell, nagdadalang tao na kasi ang kanyang girlfriend. Kami naman ni Primo, abay kami pareho. Kaya doon ako sa bahay ni na Primo tumuloy, ayon na rin sa kagustuhan ni Primo. Nalaman ko Tito Makoy na si Primo pala, dalawa lang silang magkakapatid. Babae ang panganay at siya naman ang bunso. Kaya halos ang atensyon na nakukuha niya mula sa kanyang mga magulang ay kagaya rin lang ng atensyong nakukuha ko. At kagaya ko Tito Makoy, siya rin ang inaasahan ng kanyang mga magulang na magbibigay ng apo, dala-dala ang kanilang apelyido. Masayang pinagdiwang namin ang kasal ng aming kaibigang si Wendell. Pagkatapos ng resepsyon, umuwi kami ni Primo sa bahay nila. Nagpalit lang ng damit, dala-dala ang owner type jeep na pag-aari ni na Primo. Pumunta kami Tito Makoy sa isang beach resort malayo sa bayan at sa bahay ni na Primo. Doon sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. At sa unang pagkakataon Tito Makoy, naging seryoso kami ni Primo sa aming usapan tungkol sa amin. Pareho kasi ang aming problema, ang aming mga sarili at ang aming romantikong ugnayan. Noong gabi na pumasok na kami sa loob ng silid na inupahan ni Primo sa resort kasi medyo pribado ang aming pinag-uusapan. Ang tungkol nga sa aming relasyon at ang aming katayuan. Alam mo Tito Makoy, noong oras na ayon, hindi ko malaman kung bakit naging emotional kaming pareho. Ito'y habang pinag-uusapan namin ang aming kalagayan at ang maaari naming harapin sa darating na araw. Ang problema ko Tito Makoy, dahil nga sulong anak ako, alam mo na po ang mga magulang natin, ang pagkakaroon ng apo ay isang pinakamasayang yugto ng kanilang buhay. Parang isa ito sa mga accomplishments ng mga magulang natin. Di ko alam Tito Makoy paano kaya ito. Kasi umiibig ako kay Primo na lalaki rin katulad ko.
Si Primo naman ganoon din ang sabi sa akin bagamat di naman siya pinipressure ng kanyang mga magulang. Ngunit natural, umaasa ang mga ito na magbibigay siya ng apong daladala ang kanilang apelyido. Alam mo Tito Makoy, ang aming pagsasamang ito sana dapat ang pinakamasayang oras sa amin ni Primo. Kasi sa pinakaunang pagkakataon, magkasama kami, solo namin ang lugar, walang nakakakilala sa amin. Ngunit pareho kami may pangamba sa aming hinaharap sa darating na araw. Ang pagpunta ko sa lugar ni na Primo para sa kasal ni Wendell, plano ko sana Tito Makoy, uuwi rin noong sumunod na araw. Ngunit hindi pumayag si Primo na umuwi kaagad ako kinabukasan. Pinigilan niya ako. Dapat daw manatili muna ako sa kanila kahit na 1 linggo lang kasi ito ang pinakamagandang pagkakataon naming dalawa. Dahil pareho kami tapos na sa pag-aaral, panibagong yugto ang buhay na aming haharapin. Bakas ko sa pagmumukha ni Primo ang kanyang pakiusap na manatili muna ako. Kaya nanatili ako ng 1 linggo sa kanila at parang nakapagbakasyon na rin. At noong panahon na iyon kung saan kami pumupunta. At noong araw na kinakailangan niya na akong ihatid sa may terminal ng bus pauwi sa amin, hindi kumikibo si Primo habang nagmamaniho ito ng kanilang owner type jeep. At pagdating naman sa terminal, nang itigil niya na ang kanyang sasakyan, nakita ko Tito Makoy, umiyak si Primo. Ngunit kaagad nitong pinahid ang kanyang luha kasi itinatago niya sa akin. Ayoko nang dagdagan pa ang dramang iyon, kaya ang sabi ko na lang sa kanya, tama na yan Primo. Hindi ko pa naman isinosurrender yung boarding house kasi maghahanap ako ng trabaho sa lungsod. Kaya sa susunod na linggo, babalik ako sa pamantasan para lakarin ko ang mga school credentials. Kita tayo doon. Yan ang aking pagyayaya at sabi kay Primo. Bumalik nga ako sa lungsod para asikasuhin ang mga papeles ko sa eskwelahan. Maghapon kong hinintay si Primo, ngunit hindi ito dumating. Alam mo Tito Makoy, noong gabing iyon sa boarding house, habang nanunumbalik sa akin ang mga alaala, ang mga masasayang araw naming magkakaibigan, dinadapuan ako ng lungkot. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko ang may-ari ng boarding house na nagsasalita parang excited pa, nakikipagkumustahan. Nang tanawin ko mula sa aking silid, nakita ko Tito Makoy, si Primo. Dumating siya. Siyempre naman bigla akong nabuhayan. Nanatili kami ni Primo sa boarding house, nanatili siya ng ilang araw. Hindi rin siya umuwi hanggat hindi pa nare-release ang kanyang mga papeles sa paaralan. Ganoon din ako Tito Makoy. At saka plano ko talagang oras na makuha ko ang aking mga school credentials, maghahanap ako ng trabaho sa lungsod. Si Primo naman nakumbinsi ko ring mag-apply ng trabaho. Ako Tito Makoy, maswerteng nakapasok sa isang sangay ng gobyerno bilang casual employee pa lang kasi noong panahon na iyon wala pa akong eligibility. Si Primo naman maswerteng nakapasok rin bilang merchandiser sa isang promo agency. Tuwang-tuwa kami pareho kasi pareho na kami may rason para manatili sa lungsod. Nung umuwi pala ako sa amin para ibalita sa mga magulang ko na meron na akong trabaho, natutuwa sila kasi nakahanap nga kaagad ako ng trabaho. Maganda ang trabaho ko kahit na casual employee pa lang, at lumipas ang ilang buwan, lumipat na ako ng tirahan. Umalis na ako doon sa boarding house na dati kong inuupahan noong college. Dahil Tito Makoy, kaya ko na rin ang umupa ng bahay. Kasama ko ngayon sa bahay si Primo. Ako ang sumasagot sa upa ng bahay, si Primo naman ang sa kuryente at tubig. Mas mababa kasi ang sahod ni Primo sa promo agency kaya ganoon ang aming usapan. Sa pagkain, hindi namin ito pinag-uusapan basta pareho kami nagdadala ng pagkain sa loob ng bahay. At palibhasa nga sa promo agency itong si Primo, kaya palaging maraming noodles sa bahay. Masaya kami pareho ni Primo kasi hindi nagtapos sa paghihiwalay ng aming landas pagkatapos naming graduate ng college. At mayroon na rin kaming cellphone pareho. Isang hapon Tito Makoy, tumawag sa akin si Wendell. Nasa lungsod pala ito. Nagtatanong sa akin kung nasaan ako at pupunta siya sa bahay. Sa bahay raw siya makikitulog. Dito sa lungsod magpapalipas ng gabi.
Siyempre Tito Makoy, tuwang-tuwa naman ako kasi miss na miss ko na rin ang kaibigan kong itong si Wendell. Nagkataon na wala si Primo noong gabing iyon kasi merong overnight swimming ang kanilang tanggapan. Nalaman ni Wendell na magkasama kami ni Primo sa bahay. Alam mo Tito Makoy, noong umiinom na kami, di siguro maiwasang maintriga sa amin itong si Wendell. Nangungulit ito sa akin Tito Makoy, nagtatanong kung ano raw ba si Primo sa akin. Martin, ikaw naman, utol baga kita. Huwag ka nang maglihim sa akin. Sino ba si Primo? Yan Tito Makoy ang mahiwagang tanong sa akin ni Wendell. Si Primo ay kaibigan ng kaibigan kong tunay. Yan Tito Makoy ang naging sagot ko sa kanya. Yun lang ba? Yun lang? Naku naman Martin, magtatampo ako sa iyo kung hindi mo sasabihin sa akin ang buong totoo. Iyan muli ang wika sa akin ni Wendell. Kau naman Wendell, ano bang gusto mong sabihin ko? Ito Tito Makoy ang sagot at tanong ko sa kanya na patuloy pa ring itinatago ang aming ugnayan ni Primo. Alam mo Tito Makoy, iniiba ko na nga ang usapan namin ngunit si Wendell masyado yatang naiintriga sa aming dalawa ni Primo. Bumabalik at bumabalik ito sa pangungulit niya sa akin para sabihin ko ang tungkol sa aming dalawa ni Primo. Batid ko na Tito Makoy, alam na niya o kaya nababasa na niya ang tungkol sa aming dalawa, ngunit kinakailangan niya lang talaga ang kumpirmasyon buhat sa aming dalawa. At total Tito Makoy, nandito na rin kami, kaya ang sabi ko na lang sa kanya, alam mo Wendell, kung ano man ang nakikita mo, iyon na yun. Kung ano ang nakikita mo sa aming dalawa ni Primo. Yan lang Tito Makoy ang matipid na sagot ko sa kanya. Ganun ba? So, totoo nga na kayong dalawa. Yan ang kanyang tanong muli sa akin na parang gusto niyang aminin kong harap-harapan. Tumango na lang ako Tito Makoy. At ayon kay Wendell, naku huwag kayong mag-alala. Magkasangga tayo pa rin ang magkakasangga. Walang mababago sa ating samahan. Alam mo Martin, hindi lang talaga ako makapaniwala kasi 3 hari tayo noon. Ni hindi ko nakita sa iyo at kay Primo ang posibilidad na maging kayong dalawa. Ang totoo niyan talagang nagtataka talaga ako. Madalas tayong magkatabing natutulog pero ni hindi ko nakita o ni hindi ko naranasan sa iyo ang isang bagay na yung magdudulot sa akin ng pagdududa tungkol sa iyong sexual preference. Wendell naman, malinaw na malinaw kasi hindi kita type. Biro lang. Alam mo Wendell, ang totoo niyan, kung tatanungin mo ako kung paano kami dumating sa ganitong punto ni Primo, di ko masasagot ang mga tanong mo. Basta, natagpuan na lang namin na pareho kami may damdamin sa bawat isa. Si Primo ba meron kang naranasan sa kanya noon? Yan Tito Makoy ang pagtatanong ko rin kay Wendell. Wala nga kaya nalilito talaga ako sa inyong dalawa. Ngunit Martin, salamat sa pagsasabi mo ng totoo. At huwag kayong mag-alala, atin lang ito. Basta tayo pa rin ang 3 hari. Yan Tito Makoy ang dagdag at paniniguro ni Wendell sa aming usapan tungkol sa relasyon namin ni Primo. Nung matutulog na kami sa silid ko siyempre, sinadya ko talagang huwag tumabi kay Wendell. Maglalatag na lang ako ng banig sa sahig. Ngunit ayon kay Wendell, tabi na lang muli kami sa pagtulog. Hindi tol, baka ngayong alam mo na kung ano ang pagkatao ko, hindi ka na komportableng matulog na katabi ako. Yan ang wika ko kay Wendell. Hindi. Alam mo naman baga Martin, nakakatulog lang ako pag meron akong nayayakap. O baka naman ayaw mong tumabi sa akin kasi hindi ako si Primo. Biro lang tol, gaya ng dati tabi muli tayo sa pagtulog. Yan Tito Makoy ang pagpupumilit ni Wendell. Natulog nga kaming magkatabi at gaya ng dati, yakap-yakap pa rin ako ni Wendell. Ngunit talagang natulog lang kami pareho ng mahimbing at malalim. Kinabukasan Tito Makoy, hindi ako pumasok sa trabaho kasi gusto ko sanang abutan siya ni Primo dito sa bahay para magkwentuhan kaming 3 muli, yung kumpleto kaming 3. Ngunit nagmamadali nang umuwi itong si Wendell kasi raw
May ipinapagawa siyang kailangan nila sa negosyo niya. Hindi natapos kahapon at ngayon kinakailangan niyang pick upin 9:00 ng umaga. Kailangan na niyang umuwi. Naghintay nga hanggang 9:00 itong si Wendell bago umalis ng bahay, ngunit hindi pa rin dumating si Primo kaya napilitan na siyang umalis. Isang araw may ginawa akong site visit inspection sa isang project namin sa isang bayan na katabi ng bayan namin. Dadaan muna ito sa bayan namin. Nung pagbalik namin sa lungsod, dumaan talaga ako sa bahay namin. Meron kasi kaming dalang sariling sasakyan, yung sasakyan ng opisina. 2 lang naman kami ng driver. Kaya dinaanan ko ang mga magulang ko at isinama ko sila sa lungsod para ipasyal, manood ng sine at kumain sa mga resto. Sa unang pagkakataon, Tito Makoy, nakarating ang mga magulang ko sa aming tirahan. Hindi naman sila nagtataka na sa bahay ring tinitirhan ko, doon nakatira si Primo. 2 kasi ang kwarto ng aming inuupahang bahay. Bagamat Tito Makoy, kung kaming 2 lang ni Primo sa pagtulog, magkatabi kami sa iisang higaan. Ngayon walang mali siya ito sa mga magulang ko kasi habang narito sila sa bahay, sila ang natutulog sa silid ko tapos natutulog ako sa sala. Ngunit isang gabi si Primo nagsabi sa akin na doon na lang sa kanyang silid ako matulog kasi walang electric fan sa sala, ang daming lamok. Kaya dinala ko ang mattress at inilatag ko ito sa sahig. Alam mo na Tito Makoy, props lang ito para hindi makahalata ang mga magulang ko. Masaya ako na naipapasyal ko ang mga magulang ko sa lungsod, nararanasan nila ang buhay dito. Alam niyo po Tito Makoy, 2 beses na rin dito sila nagdiwang ng kanilang kaarawan. Sinadya ko Tito Makoy na dito na lang sa lungsod sila magdiwang ng kanilang kaarawan kasi nga iniiwasan ko ang makulit kong tiyahin sa palagi-lagi nitong nagdadala ng mga babaeng inirerito niya sa akin kung saan-saan niya lang napupulot. At tuwing kaarawan ng bawat isa sa kanila, ang ginagawa ko Tito Makoy, matapos kaming kumain ng dinner sa hotel, kumukuha ako ng isang silid sa hotel, dito ko sila pinapatulog. Minsan nga Tito Makoy, binibiro ko ang mga ito na baka sakaling makagawa pa sila ng bunso sa akin. Tumatawa ang mga magulang ko Tito Makoy. Sa pangkalahatan Tito Makoy, ang pagsasama namin ngayon ni Primo, masaya, wala kaming problema. Ngunit nalungkot ako ng isang araw, sabihin sa akin ni Primo na plano niyang lumabas ng bansa kasi walang nangyayari sa kanyang pagtatrabaho sa promo agency. Matagal na rin kasi siyang nagtatrabaho dito ngunit kakaunti pa lang ang kanyang naiipon. Alam mo Tito Makoy, halos maiyak ako sa mga narinig ko kay Primo. At maging si Primo nga ganoon din. Kitang-kita ko na malungkot, ngunit naiintindihan ko ang sitwasyon. Kahit pa alam kong ito na ang pinapangambahan kong oras na dumating sa aming 2. Isang linggo bago ang tuluyang pag-alis ni Primo sa bahay, alam niyo po Tito Makoy, pareho kaming 2 dinapuan ng labis-labis na kalungkutan. Merong mga luhang pumatak sa aming mga mata at laging parang ayaw naming matapos ang bawat gabi para palagi lang kaming magkasama. Sa madaling kwento Tito Makoy, nakalipad papuntang Riyadh, Saudi Arabia si Primo para magtrabaho bilang programmer sa isang company doon. Alam mo Tito Makoy, noong panahon na iyon na siguro ang sinasabing depresyon na dumapo sa akin kasi labis-labis ang kalungkutang nararamdaman ko. Mahirap pala Tito Makoy ang nasanay kang may kasama, tapos biglang mawawala, biglang magiging mag-isa ka, walang kausap pag uwi mo ng bahay. Ngunit Tito Makoy, kinakailangan kong harapin ang bagong pagsubok, ang bagong dagok. Siguro sa mga katulad ko, hindi talaga maiiwasan ang ganitong buhay. Yung panahon na mag-isa ka, kung paano mo haharapin ang balakid at ang kalungkutan. Mula nang umalis si Primo, palagi akong nag-aabang sa kanyang mag-online para magkwentuhan man lang kami sa Messenger, magkumustahan. Kung weekend Tito Makoy, halos magdamag akong nag-aabang hanggang sa nakakatulugan ko na lang ang aking paghihintay. Ngunit palaging bigo ako Tito Makoy. Taon na rin ang nakaraan, wala kaming komunikasyon
ni Primo. Isang araw Tito Makoy, may bagong post si Primo sa kanyang Facebook. Nakita ko Tito Makoy, meron siyang tangan-tangang bagong silang na sanggol, nakasuot pa ng hairnet. Mukhang kuha ito sa isang ospital. Merong caption ito na "Happy and fulfilling to be a father." Di ko alam Tito Makoy kung ano ang aking naramdaman. Ngunit alam ko dapat matuwa ako para sa bagong kabanata ng buhay ni Primo. Nalungkot din kasi nakauwi na pala siya ni hindi man lang nagparamdam sa akin. Tanggap ko naman Tito Makoy ang sitwasyon namin, ngunit hindi ko maisasantabi ang kaunting paghihinanakit sa kanya. Isang araw muling napadaan sa bahay si Wendell at tinanong ko siya tungkol kay Primo. Noon ko nga nalaman Tito Makoy na umuwi pala si Primo. At ayon kay Wendell, 2 linggo pa lang ang nakakalipas mula nang dumating ito. Nako, mabuti naman. Kumusta siya ngayon? Ito ang mahinahon na tanong ko kay Wendell. Okay naman siya, ngunit yung kanyang asawa matagal nang naroon sa bahay nila. Mula pa noong buntis ito, umuwi na sa Pilipinas at doon na tumira kina Primo. Hanggang sa mga anak ito 2 weeks ago. Yan Tito Makoy ang pagkikwento sa akin ni Wendell. So matagal na pala sa kanila ang asawa ni Primo. Yan ang wika kong patanong. Oo tol, sorry ha. Alam mo hindi ako nakapunta sa iyo kaya hindi ko nasabi sa iyo ang bagay na ito. Saka alam mo, iniiwasan ko rin talagang sabihin ito sa iyo kasi alam ko ang mararamdaman mo, masasaktan ka. Iyan Tito Makoy ang pagpapaliwanag sa akin ni Wendell. Ako, huwag kang mag-alala, okay lang naman yun sa akin. Walang problema. Pakisabi kay Primo na congrats. Ito Tito Makoy, ang wika ko kay Wendell. Ngayong malinaw na sa akin ngayon ang katotohanan. Ngunit Tito Makoy, aaminin ko na sa ganitong tagpo, parang ang naiinggit ako kasi meron ng anak si Primo. Natupad na niya ang kanyang tungkulin sa kanyang mga magulang na magkaroon ng apo na magdadala ng kanilang apelyido. At higit pa dyan, lalaki ang anak ni Primo. Ngunit Tito Makoy, sa pag-uwing iyon ni Primo, inaasahan ko rin na kahit papaano, bibisita siya sa akin sa bahay kahit saglit lang, magkita man lang kami at magkwentuhan. Ngunit walang naganap na ganoon hanggang sa bumalik muli siya sa Saudi Arabia. Ni hindi man lang kami nagkausap. Si Wendell naman noong muli siyang magawi sa bahay at doon nagpalipas ng gabi, noong papaalis na ito para umuwi sa kanila. Tol, sumama ka muna kaya sa akin. Bakasyon ka muna ng ilang araw doon sa amin para kahit papaano sumaya ka ng kaunti. Tara na, sama ka muna sa akin, bakasyon ka muna ng ilang araw. Ito Tito Makoy ang pagyayaya sa akin ni Wendell. Marahil kitang-kita niyang malungkot ako. Mula kasi noong umalis si Primo, ayon sa kanya, hindi na niya ako nakita ang masaya ang pagmumukha. Ngunit tumanggi ako sa pagyayaya ni Wendell. Sinabi ko na lang sa kanya na isang araw, bigla na lang akong darating sa kanila para magbakasyon. Mabilis na lumipad na naman ang mga taon. Napadaan ako sa Facebook account ni Primo. May bagong post ito na sa Pilipinas muli siya kasama ang kanyang anak sa bagong upload na larawan. Nasa Jollibee ang mag-ama kumakain. Ang cute ng bata Tito Makoy, alam niyo po, napangiti ako nang makita ko. Ako naman Tito Makoy, sa pagsasanga ng landas namin ni Primo sa mga nakalipas na taon, nagkaroon din ako ng kaugnayan. Siya, si Lander. Sabadong hapon, pumunta si Lander sa bahay, galing sa barbershop kung saan siya nagtatrabaho. Tinatamad daw siya kaya umalis ito ng masyado pang maaga. Maaga nga Tito Makoy kasi mag-aalas 4 pa lang, nasa bahay na siya. Natuwa rin ako kasi nababagot ako noong panahon na iyon at sa pagdating ni Lander mag-happy-happy kami. Saka meron ding mga masasakit at nangangalay sa katawan ko. Tamang-tama magpapamasahe ako kay Lander. Habang nag-i-enjoy ako sa pagmamasahe ni Lander, may kumakatok sa gate ng bahay. Sinilip ko sa nakasaradong blinder kung sino ang kumakatok. Nagulat ako Tito Makoy kasi
si Primo ang naroon. Parang namamalikmata ako sa aking nakikita. Dali-dali kaming nagsuot ni Lander ng damit namin, ngunit di ko pinaalis sa kanya ang mattress na nakalatag sa sahig saka ang massage oil na nasa tabi nito. Pagpasok namin, hihiga ako muli, itutuloy mo ang pagmamasahe at aabutan kita ng bayad. Tanggapin mo lang, itutuloy natin ang pagmamasahe. Yan ang wika ko kay Lander. Nakuha naman ni Lander ang ibig kong sabihin kaya nang pumasok kami ni Primo sa bahay, muli akong dumapa sa mattress at nagpatuloy sa pagmamasahe si Lander. Yung masaheng legit Tito Makoy, talagang pangalis ng sakit ng katawan. Nang patigilin ko na siya, inabutan ko ito ng bayad, tinanggap naman ni Lander at umalis na. Pakaalis ni Lander Tito Makoy, may katahimikang namamagitan sa amin ni Primo. Nakaupo lang kami, nagsindi ako ng sigarilyo at ako na ang bumasag ng katahimikan. Kumusta na tol? Kwento ka naman ng buhay mo sa Saudi Arabia, lahat ng mga experience mo doon, ikwento mo naman. Ito ang wika ko kay Primo. Ngunit Tito Makoy si Primo hindi nagsasalita. Naglalakbay ang kanyang mga mata sa loob ng bahay. Bigla siyang tumabi sa akin at bigla niya akong hinalikan Tito Makoy. Di ko maintindihan ang pakiramdam ko ng kanyang paghalik kasi pakalipas ng ilang taon, ngayon na naman lang muling dumampi ito sa akin. Hinahayaan ko lang siya Tito Makoy, hindi ako nagre-react. Nagtataka siya sa ngayon kung bakit parang hindi raw ako masaya sa kanyang pagbabalik. Sino yung lalaki na yung inabutan ko? Sino siya? Yan Tito Makoy ang tanong sa akin ni Primo na tila nagdududa at nagsiselos Tito Makoy. Tito Makoy, dito sa tagpong ito namin ni Primo, ewan ko ba kung bakit parang wala ako sa kondisyon na makipagkwentuhan kasi kahit pa sinasabi ko sa kanyang magkwento siya tungkol sa kanyang buhay sa Saudi Arabia at ang kanyang mga karanasan, ngunit bigla akong dinalaw ng antok, umunat ako sa sofa. Hindi ko namamalayan Tito Makoy, nakatulog pala ako. Nagising ako Tito Makoy gabi na at nagulat tuloy ako sa aking pagkagising kasi noon ko lang naalala na nasa bahay pala itong si Primo. Ito'y matapos ko siyang makitang nakaupo sa upuan katapat ng sofa kung saan ako nakahiga at nakatingin pa rin sa akin. Sa maiksing kwento Tito Makoy, sa kabila ng lamig ng aking nararamdaman na pagtanggap ko kay Primo sa di inaasahang pagdalaw niya dito sa bahay, sadya yatang pag may nakaraan kayong dalawa, madaling bumalik ang damdamin. Kaya Tito Makoy, hindi rin namin naiwasan, nagkaroon kami ng pribadong oras noong gabing iyon. Ngayon ko nalaman Tito Makoy na wala palang asawa itong si Primo. Ang ina ng kanyang anak na inaakala kong asawa niya ay nakilala niya pala sa Riyadh, nagkabuyuhan sa sulsul ng mga kaibigan. May pamilya ang babae dito sa Pilipinas, ngunit may nangyari sa kanila. 2 araw pagkatapos bumalik ng babae mula sa kanyang pagbabakasyon sa Pilipinas. Ayon kay Primo, meron raw isang private park sa Riyadh na hindi napapasok ng mga religious police, yung tinatawag na mutawa. Ayon sa kanya, doon malaya ang mga expats na nakakagawa ng milagro. Doon nga sila nagkasubuan ng ina ng kanyang anak. At dahil sa kagagaling pa lang sa bakasyon ng babae, hindi naging problema ang kanyang pagdadalang tao kasi ano naman Tito Makoy ang 2 araw kung bibilangin mo ang araw ng pagbubuntis ng isang babae. Ngunit nung lumalaki na ang tiyan, mga 6 na buwan na yata, nagpasya silang umuwi ang babae dito sa Pilipinas at doon tumuloy kina Primo. Matapos nitong manganak, bumalik muli ang babae sa Riyadh, nagpatuloy sa kanyang trabaho sa isang ospital. Iniwan na sa mga magulang ni Primo ang bata. Hindi kasi ito pwedeng iuwi ng babae sa kanyang pamilya kasi mahirap. Ngayon Tito Makoy, ayon kay Primo, yung babae, buong buo ang pamilya nito. Ngunit ayon pa rin sa kanya, mahirap daw noong panahong nagdadalang tao ang babae kasi si Primo ang umako sa pagsusuporta sa pamilya nito, sa pamilya ng babae. Dinadaan niya lang sa bank account ng babae sa Riyadh para lumabas na ang pera ay galing sa
ina ng anak ni Primo. Sa ngayon, Tito Makoy, malaki na rin ang bata. Wala nang koneksyon sina Primo at ang ina nito at na kay Primo nga ang bata. Nanatili si Primo sa bahay sa loob ng 1 linggo. Pilit na bumabawi sa mga araw na nawala sa amin. At pakiramdam ko, Tito Makoy, mas naging masigasig siya ngayon na mapanatili at makabalik kami sa dati naming relasyon. Ngunit, Tito Makoy, ako na ang dumidistansya sa kanya. Kasi hindi malayong mangyari ang may makilala muli siyang babae na magpapatibok sa kanyang puso at muli na naman akong maiwan. Ayoko na, Tito Makoy, na muling malugmok sa kalungkutang kagaya noong umalis siya at iwanan ako. Sa pangalawang gabi ng pagyayaya ni Primo na uminom daw kami sa labas at magkwentuhan tungkol sa mga panahong hindi kami magkasama, pinagbigyan ko na siya, Tito Makoy. Dito ko nasabi kay Primo na natutuwa ako na meron na siyang anak, na kumpleto na niya ang kanyang misyon. At naiinggit rin ako kasi di ko alam kung mangyayari din ba sa akin at magagawa ko rin ang bagay na nagawa ni Primo. Naku tol, magagawa mo yan. Ano, gusto mo tulungan kita? Yan, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Primo. Naku tol, mahirap. Alam mo, sinubukan kong baguhin ang takbo ng otak ko noong panahong nangungulila ako sa iyo. Ngunit, hindi ko talaga magawang magkaroon ng pagnanasa sa babae. Iba ka sa akin, Primo. Ikaw may tendency na tuluyang umibig sa babae at tuluyang tumalikod mula sa akin. Ewan ko ba kung bakit talaga masyadong malayo ang posibilidad na magawa ko ang kagaya ng ginawa mo. Hindi, Martin. Maniwala ka. Mahirap din sa akin yung iniisip mo na yan. Alam mo, nangyari lang yun. Ewan ko ba kung bakit naganap iyon. Maging ako, nagtataka pa rin hanggang ngayon. Ngunit hindi ako nagsisisi at masaya akong meron ng anak ngayon. Iyan, Tito Makoy, ang sabi sa akin ni Primo at paniniguro niya rin na wala siyang planong bumuo ng tunay na pamilya, yung mag-asawa siya ng babae. Sa pananatili ni Primo sa bahay, nakita kong parang ayaw na niyang bumalik sa Saudi Arabia. Ngunit, Tito Makoy, ako na mismo ang umingganyo sa kanyang bumalik siya, mag-ipon, saka na lang tumigil kung meron na siyang sapat na naipon, yung pwedeng gawin niyang puhunan sa negosyo. Lalong-lalo na at pumapasok na pala sa eskwela ang kanyang anak. Ang gusto ni Primo, Tito Makoy, muli kaming magsama kagaya noon. Ngunit ako na talaga ang nagdadalawang isip kasi mahirap na ngayon. May anak na siya. Paano niya ipapaliwanag ang sitwasyon namin? Nako, di problema ang anak ko. Bakit, Martin? Ayaw mo na ba? Ganoon ba kabigat ang kasalanan ko yung hindi nagparamdam sa'yo ng ilang taon? Ganoon ba? Yun ba ang dahilan kung bakit ayaw mong magsama tayo? Hindi. Siyempre gusto ko rin yung kagaya ng dati, ang pagsasama natin. Ngunit ang sitwasyon natin, ang dami ng bagay na nagsasabing hindi pwede. Isa na nga dyan ay meron ka ng anak. Paano natin ito ipapaliwanag sa anak mo? Ngayon okay lang yan kasi kasama niya ang mga magulang mo at maliit pa. Ngunit pag lumaki na yan, wala na rin ang mga magulang mo. Sa palagay mo kaya matatanggap niya ang katayuan natin? Matatanggap niya ang relasyon natin? Yan, Tito Makoy, ang wika ko kay Primo. At sa madaling kwento nga, si Primo ay muling nahikayat kong bumalik ng Saudi Arabia. Sa kasalukuyan, maayos kami, regular ang aming komunikasyon. Tuwing nagbabakasyon siya sa Pilipinas, sa bahay ko nananatili. Subalit, Tito Makoy, yung ideya na magsama kaming muli ng tuluyan sa iisang bubong, nagdadalawang isip na talaga ako. Si Lander naman, wala naman kaming commitment at hindi kami maaaring maging seryoso sa aming ugnayan kasi pamilyadong tao rin itong si Lander. Sadya nga lang talagang pareho niya gusto, mapababae o mapalalaki, kaya nagkaroon kami ng ugnayan kahit na may pamilya siya.
Ang auntie ko naman Tito Makoy hanggang ngayon, paminsan-minsan patuloy pa rin sa pambubulabog sa akin ngunit hindi ko na ito pinapansin. Lalong-lalo na ngayong sa lungsod na ako nakatira, kaya kahit papaano natigil na rin ang kanyang pamumulot ng mga babaeng iririto sa akin. Ngayon Tito Makoy, ang buhay ko masasabi kong masaya ngunit malungkot. Masaya sa buhay pag-ibig kahit ganito ang sitwasyon namin ni Primo. Ako na rin kasi talaga ang hindi pabor na muli kaming magsama sa iisang bubong. Ngunit ang sitwasyon ngayon Tito Makoy parang ganoon din lang. Kami pa ring dalawa ni Primo. Ang tanging inaalala ko na lang ngayon Tito Makoy ang bagay na gusto kong ibigay sa mga magulang ko. Ngunit di ko maibigay. Yung magkaroon sila ng apo Tito Makoy. Hindi naman ako pinangungunahan ng mga magulang ko. Hindi sila nakikialam sa aking personal na buhay at hindi rin sila nagsasabi sa aking mag-asawa ako. Ngunit Tito Makoy, tuwing tinitingnan ko sila, alam ko Tito Makoy na nangangarap din ang mga ito na isang araw merong isang batang yayakap, hahalik at tatawag sa kanilang lolo, lola. Sa tuwing sumasagi ito Tito Makoy sa aking isipan, hindi ko talaga mapigilang maawa ako sa mga magulang ko at nakukonsensya ako Tito Makoy dahil sa aking kalagayan. Alam mo Tito Makoy, libo-libong dasal na ang aking natapos sa pananalangin. Bigyan ako ng pusong titibok sa babae. Maraming dasal na ang aking ginawa Tito Makoy. Mahaba-haba na rin panahon. Ngunit sa yatang hindi naririnig ang aking dasal. Kasi hanggang ngayon Tito Makoy walang nababago sa aking damdamin. Kahit pa pilit kong gawin ang aking sariling ma-attract sa babae, magkaroon ng pagnanasa sa babae, wala talaga Tito Makoy. Kaya ito ang bumabagabag sa akin ngayon. Gusto kong bigyan ng apo ang aking mga magulang para kahit papaano maging masaya sila Tito Makoy. Kaya lang hindi ko magawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po piliin nyo at pasensya na kayo sa mahabang sulat na aking ipinadala. Ang iyong tagapakinig, Martin. Maraming salamat Martin sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo Martin, yan talaga ang totoong sitwasyon. Ang kaisipan, madaling palitan, ngunit ang damdamin, mahirap palitan. Alam mo yung kaisipan kasi utak lang yan eh. Yan ang utak. Baga kahit pa sinasabi natin na ang power natin sa buong katawan galing sa utak, ngunit ang kaisipan ay madaling baguhin, madaling palitan. Ang damdamin, ang tinitibok ng puso, mahirap talaga yang palitan. Gaya ng sitwasyon mo, kahit na sinasabi mong ginagawa mo na ang lahat para magkaroon ka ng attraction sa babae, umibig ka rin sa babae, ngunit sadyang ang itinitibok ng iyong puso ay sa lalaki. Mahirap yan. At naiintindihan din kita sa iyong hangarin na bigyan ng kasiyahan ang iyong mga magulang, yung mabigyan sila ng apo. Sa totoo lang ganoon nga ang bawat magulang, palaging ang panalangin niyan magkaroon ng apo. Ngunit sa problema mo, bakit kaya Martin hindi mo subukan yung procedure na tinatawag na IVF? Bakit di mo subukan yung ganyan? Kaso medyo nga lang talaga malaki-laking halaga ang iyong kailangan. From 200 to 400,000 pala ang estimated range ng cost ng IVF. Ngunit kung talagang gusto mong magkaroon ng apo at nahihirapan kang umibig sa babae, magkaroon ng pagnanasa sa babae, bakit ka hindi mo gawin ang opsyon na ito? Alam mo, marami na rin tayong naririnig at marami na nga rin akong nabasa na mga lalaki walang asawa ngunit may anak, ang procedure na ito ang kanilang sinubukan. Alam mo Martin, sa pagiging moderno ng siyensya ngayon, mayroon ng mga bagay na hindi noon iniisip natin na tila malayong mangyari, ngunit ngayon nangyayari na. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, alam nyo na po, ito re-upload lang ito
Kasi yung original na upload nito, inalis ko yung mga ayon sa YouTube violative portions ng kwento, yung mga eksenang labas o kaya hindi alinsunod sa kanilang guidelines, community guidelines. Kaya inalis ko. Kaya ito po ang re-upload ngayon. Ang original upload nito, wala pa tayong shoutout noon. Kaya ngayon, dinagdagan ko na ng shoutout. Ngayon po ay shoutout sa ating kapatid. Unang-una kay Severino Pabo ng Isabela. Seb, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang sabi ni Seb, palagi siyang nakikinig. Alam ko yan, Seb. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Shoutout din sa ating kapatid na si Jericho 1986. Ito pa lang si Jericho ay taga lalawigan ng Rizal. Maraming salamat Jericho 1986 sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy na suporta. Ingat palagi at i-shoutout na rin natin ang ating mga kapatid. Lahat dyan sa lalawigan ng Rizal na mga kasamahan natin. At sa muli, shoutout kay Adon Vlogs ng Dubai, United Arab Emirates. Maraming salamat Adon. Ganoon din kay Teddy Arasola ng Al-Kubar at Dammam, Saudi Arabia. 10 ng kanyang mga kasamahan sa trabaho kasi ang alam ko, sabi ni Teddy, silang magkakaibigan, magkakatrabaho, kasama natin, nakikinig dito sa ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong lahat. At ang ating mga kasamahan na nagpapa-shoutout, ang kanilang request ng shoutout ay isinulat doon sa previous upload na. Ang una ay si Jerry Gabion alias Gab ng Cavite. Maraming salamat sa iyo Jerry Gabion alias Gab ng Cavite. Nagsulat siya ng kanyang request ng shoutout ay doon sa ating kwentong hanggang pahawak-hawak lang ng kamay. Muli, shoutout sa iyo Jerry Gabion at salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si Jose Alpar. Nagpapa-shoutout. Ang kanyang request ng shoutout ay isinulat niya doon sa pahawak-hawak lang ng kamay. At meron siyang request alam nyo kasi kung nagtatype tayo ng comment sa cellphone, sa akin nga nangyayari yan na may mga words akong hindi na itatype. Akala ko, na-type ko na tapos i-click mo na yung post. Pag nakita mo na yung comment mo, merong mga kulang pala. Si Jose Alpar, hindi lang ako sigurado kung gusto niya ring isama sa mga hinahanapan natin ng forever. Sabihin mo lang, Jose Alpar, kung gusto mong isama sa hinahanapan ng forever at isasama na kita. Sa muli, maraming salamat Jose Alpar sa pakikinig at tuloy-tuloy na suporta. Ganoon din, i-shoutout ko ngayon ang ating kasamahan sa Las Vegas, Nevada, USA, si Mr. Ed Oy alias Kim1 1000. Ang sabi ni Sir Ed, I'm still your regular and faithful listener. Alam ko yan Sir Ed. At maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Kaya shoutout sa iyo at sa mga kasamahan natin dyan sa Tati, lalong-lalo na sa Las Vegas, Nevada. Sa inyong lahat dyan sa Tati, maraming salamat at ingat palagi. Shoutout sa inyong lahat. Sa muli kay Mr. Ed Oy, Sir, maraming salamat po sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, ang aking babasahin ngayon para doon sa mga ngayon pa lang nakapakinig dito sa ating kwentuhan. Ang mga pangalang babanggitin ko po ay naghahanap yan ng forever. Ibig sabihin, naghahanap ng long time, lifetime at serious relationship. Shout out kay Alvin Kalalang, naghahanap ng forever. Dominador Patawaran, naghahanap rin ng forever. Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito at si Neil R. Ganoon din naghahanap ng forever si Sam Barito at Ramon Sarmiento. Sa muli po, yung mga ngayon pa lang nakapakinig dito sa ating kwentuhan, yung mga pangalang binanggit ko, naghahanap sila ng forever. Sa mga nais pong magpa-shoutout sa muli, pakisulat ang inyong pagnanais na magpa-shoutout sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Sa inyong lahat na
tuloy-tuloy na sumusuporta at tuloy-tuloy na nakikipagkwentuhan sa akin, nakikinig sa ating kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat kayo palagi at sana sumainyo ang umaapaw na biyaya galing sa itaas. Maraming salamat po.